Fresh yung lumpia daw, yung lumpia ng mayayaman. Totoo ba? At dahil ambisyoso tayo, kailangan natin tong matikman. Eto, gagawa talaga tayo from the scratch. At dahil mayaman tayo, nagpatumba talaga ako ng 2 pirasong nyog. Wala kasing nagbebenta dito ng ubod ng nyog dito sa lugar namin. So wala tayong choice, kundi magpatumba ng nyog para makatikim ng ubod ng nyog. Charot lang, hindi naman gayon. Nagpatumba talaga kami ng nyog mga ka-olives kasi nga magtatayo ng bahay si Tisay. At etong nyog na nasa harap ng bahay namin, kailangan talagang tanggalin kasi alam niyo na, delikado dito pag bagyo. Yung mga bagyo pa naman na dumadaan dito sa lugar namin talagang malalakas. Pati ikaw, kayang ilipad eh. So eto na nga, wala kaming maisip na iluto dito sa ubod ng nyug mga ka-olives. Kaya nag-research talaga ako sa Facebook kung ano yung magandang gawin dito at doon na nga lumabas yung fresh lumpia. Kaya naman tara, samahan nyo ako dahil first time ko tong gagawin. Syempre gagamit tayo dito ng ubod ng nyug dahil ito daw yung masarap. Buti na lang meron pa ako stock sa ref na repulyo kaya ito yung gagamitin din natin. Maliliit lang yung mga gayat natin itong mga ka-olives kasi nga ilalagay natin ito mamaya sa wrapper. Mas masarap nga daw pag merong kamote. Kaya eto, bumili na ako. Si housemate pala. Pinasabayan ko na nga din ito ng carrots kasi isa din to sa masarap pag gagawa kayo ng fresh na lumpia. Gamit din tayo dito ng singkamas. Ganitong gayat lang din yung gagawin natin katulad doon sa carrots at sa kamote. Pagkatapos natin gayatin lahat, eto na nga at kumpleto na yung ating mga ingredients. Syempre meron tayong lettuce. Kaya naman mag-start na tayo magsimula dito. Una nating gagawin magigisa tayo ng onion tsaka garlic. Pag naamoy mo na yung masarap na aroma, ilalagay na natin yung carrots at saka itong kamote. Hayaan nating maluto hanggang 3 minutes. Ilagay na rin natin yung singkamas at saka itong ubod pagkatapos ng 3 minutes. Imekos-mekos lang natin yan ng mga 8 minutes. Syempre maglalagay tayo ng pampalasa katulad na lang paminta, garlic powder. Nakapaglagay na rin ako ng kaunting tubig at eto na yung asin na ilalagay natin. At etong repolyo yung pinakahuli nating ilalagay. So bali lulutuin lang natin itong mga ka-olives na mga 8 minutes. Hindi kailangang lutong-luto itong mga ka-olives kasi dapat medyo crunchy pa to. Pagkatapos dun sa gulay, dito naman tayo sa kanyang sauce. Half cup na cornstarch, half cup din na sugar. 3 kutsara ng peanut butter at gumamit din tayo ng durog na mani. Fresh na garlic paminta, onion powder, tsaka garlic powder. Lalagay din tayo dito ng tubig, kaunti lang muna, kailangan lang muna natin tong tunawin. Bali wala pa tong apoy mga ka-olives, pag natunaw na natin lahat, saka lang natin to paaapuyan. Pagkatapos, walang tigil na mekos-mekos yan hanggang sa lumapot siya ng ganito. Pwede kayong magdagdag ng tubig hanggang sa ganito na yung kanyang texture. Dahil tapos na, i-transfer na natin to sa isang lagayan. Para naman sa fresh na lumpia wrapper, 3 pirasong egg. Large yung ginamit ko dito mga ka-olives, then i-mekos-mekos natin yan hanggang sa magbabol. Sinundan ko pa to ng half cup na cornstarch at half cup na all-purpose flour, kaunting asin. Minekos-mekos ko lang to pagkatapos nagdagdag na ako dyan ng tubig. Bali, 1 cup yung nilagay nating tubig. Gagamitan natin ng strainer to para walang buo-buo. Dapat ganito yung kanyang texture mga ka-olives pag natapos na. Para siyang matubig para makagawa tayo ng fresh lumpia wrapper. Nakalimutan ko magdagdag ng oil kaya dito sa huli ko na nilagay. Bali 3 kutsara yung nilagay nating oil. At pagkatapos natin mamekos-mekos, nag-prepare na ako dito ng kawali. Non-stick pan daw yung kailangan nating gamitin para hindi na tayo gumamit ng oil. Tapos ganito lang yung gagawin mo. Kailangan mo lang ikalat yung ating mixture para hindi masyadong makapal yung kalalabasan. Dapat ganito lang din siya kanipis mga ka-olives, hindi masyadong makapal. Para hindi siya magmukhang pancake. Na-amaze nga ako mga ka-olives kasi ngayon ko lang nalaman sobrang dali lang pala talaga gawin nito. Akala ko talaga mahihirapan akong gumawa nitong fresh lumpia wrapper. Kasi nga doon sa nakikita kong video medyo mahirap daw tong gawin. Pero in fairness, first try pa lang natin mukhang satisfied na ako dito. Kaya naman nag-umpisa na ako dito mag-wrap. Ali 12 piraso lang yung nagawa natin sa half cup na all-purpose flour at cornstarch na fresh lumpia wrapper. Medyo konti lang siya. Kaya ang ginawa ko dito gumawa pa ako ng another mixture. Kasi medyo marami itong gulay na niluto ko. Kaya masasayang naman kung hindi ko to i-wrap lahat. Pwede itong pangbinta mga ka-olives kasi hindi siya masyadong mahal ang mga ingredients tapos madali lang siyang gawin. Yung lettuce dito sa lugar namin hindi siya masyadong mahal. Ewan ko lang sa lugar nyo. Pero pwede ka naman gumawa ng fresh na lumpia kahit walang lettuce. Mga gulay lang, ganito. Pwede ka rin gumamit ng giniling na karne para lalong masarap. So eto na nga yung finished product mga ka-olives. Ready na para kainin. At ito yung pinaka-exciting part. Yung tikiman time. Nakapalibot na yung mga pamangkin ko dyan mga ka-olives saka yung kapatid ko. Kanina pa nag-aantay. Panay pa ako video. Wala naman silang choice kundi mag-antay. Tingnan nyo naman yung itsura na yan. Sino bang hindi aayaw kumain dyan? So ito sa akin, 2 agad. Siyempre, first time kong matitikman to, ano? Pero yung totoo, nakatatlo ako dyan. Hindi ka naman kasi tataba nito mga ka-olives kasi puro gulay lang to. So ito na yung first bite. Kanina pa ako natatakam kung pwede ko nga lang isubo na to lahat Ang sarap ng pagkagawa ng sauce. Hindi talaga siya nakakaumay. Kaya ang ending, inasira ang ating diet for today's video. Lagi namang sira, walang bago.
So ganito talaga ang sitwasyon namin dito mga ka-olives pag ako nagluluto. Sakala lang sila kakain pag natapos na ako mag-vlog. Effective din kasi laging ubos yung niluluto ko kasi nalilipasan na sila ng gutom. Char. So ito yung sisi ko na kinuha ko sa Davao mga ka-olives. Ang laki na talaga ng pinagbago niya. Kung dati sobrang payat na akala mo hindi pinakain ng isang taon, ngayon sobrang blooming na niya. Ito naman si Kano, pangalawang kain na niya to. Sa liit ng katawan niya naubos na yung dalawa. Syempre hindi magpapauli si Tisay. Hindi halatang matakaw yan kasi ang payat-payat. Sana all. So paano ba yan mga ka-olives? Hanggang dito na lang itong ating video. Kung hindi ka pa nakapalo sa aking page, baka naman ipalo mo na. Dahil pipili tayo na mabibigyan ng gift. Kaya huwag kang magpapahuli sa comment section.